Samantala, narito muna ang ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na ang ilang sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning, Doc! Good morning mga kapuso at good morning, Connie. Doc Oyi, first question for you. 1.5 months na raw siyang laging nahihilo na tila raw nakasakay sa bus ang pakiramdam. Ang findings daw sa kanya, Doc, ay BPPV o Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Ang tanong, may exercise daw ba siyang pwedeng gawin? Pero nagsusuka pa rin daw siya at di gumagaan ang pakiramdam niya ano raw ba ang pwede niyang gawin kaya para dito? Ang tanong mula kay Ame Berman. Ami, siguraduhin mong vertigo lamang talaga yung cause niya kasi marami ding sanhi ang hilo. No? Pero yung benign paroxysmal positional vertigo, isa sa pinaka-common na sanhi niyan is yung pag meron tayong tinatawag na parang calcium crystals, yun yung nagkakos ng hilo mo or yung vertigo. Yung exercise na ginagawa mo, ang paraan yun para ma-dislodge or para ma-clear it up, yung calcium crystals na yon. Pero marami pang ibang sanhi niyan. Pero kadalasan ang vertigo or benign paroxysmal positional vertigo, tinatawag nilang idiopathic. Hindi talaga alam ang cause nito. No? Pero marami ding iba pang dahilan bakit ka nahihilo, lalo na kung may kasama din itong nasusuka. No? So hindi ko alam kung ilang taon ka. Pero kung talagang persistent at hindi na umuubra yung exercise na tinuro sa'yo na gawin mo, then maganda yung hilo ay isang sintomas na hindi pinababayaan at mas maganda kung maa-assess ka ng doktor. May sakit daw siya sa baga at tapos na ang gamutan. Ang problema, umuubo pa rin daw siya at kumakati pa rin ang kanyang lalamunan. Ang tanong na yan mula naman kay Patenyo Cecil. Cecil, kung yung sakit mo sa baga is yung tuberculosis at tapos na ang gamutan, hindi lang naman TB ang dahilan ng matagal na pag-uubo. No? So, meron din tayong tinatawag na cough variant asthma or minsan yung tinatawag nating allergic cough, pwede din yun. Kung yun ang mga sanhi, dapat alamin natin kung ano ang allergen o nagdudulot kung bakit nagkakaroon ng sobrang pangangati sa iyong lalamunan, kung kaya ka umuubo. So, kasi alam mo, ang ating lalamunan, meron din tayong tinatawag na immune system dyan. So, kung meron itong nape-perceive na allergen or anything na danger, mag-activate siya na mag-release ng mga mediators tulad ng mga chemical mediators na magdudulot ng pangangati. Kasi ang pag-ubo ay isang defensive mechanism ng ating katawan, lalo na doon sa mga gustong pumasok sa ating baga. No? So kaya ka umuubo. So alamin natin kung may nagtitrigger ba nitong pagmatagalang mong ubo at baka hindi na ito konektado doon sa actual na sakit mo sa baga. Ating latest health updates ngayong linggo. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question for you, Doc Oyi from Neri Ann Adriatico Aguilar. Na-diagnose daw siya ng chronic myeloid leukemia na nainuman niya na naman daw ng gamot. No? Ang tanong niya, normal ba daw na pumuputi ang mukha niya? Neri, sorry, at talagang itong karamdaman na ito ay talagang mabigat. Ngunit yung imatinib kasi, yan ay isang klase ng chemotherapy. Isa sa side effect niyan is talagang yung hypopigmentation o kaya namumuti ang iyong balat, no? Kasi ini-inhibit nito yung tinatawag nating melanin, no? So yung melanocytes kung saan siyang nagpo-produce ng melanin. Kaya habang naggagamutan ka nito, nai-inhibit ito kaya nawawala ang kulay ng ating balat, kaya namumuti ka, no? So ngunit hindi naman tuloy-tuloy ang gamutan mo. Hopefully pagka tumigil na yung epekto or side effect nitong imatinib ay bumalik na rin yung dating kulay ng iyong balat. And for our next and last question, Doc, for you. Tanong mula kay Linlin Bondal, ano raw ba, Doc, ang bawal at hindi bawal sa may thyroid problem? Linlin, anong klaseng thyroid problem? Kasi madaming thyroid problem. Is it hypothyroidism? Is it hyperthyroidism? No? So, pero ang sasabihin ko na lang sa iyo, may mga sustansya or nutrients na makakatulong para maging maganda ang produksyon ng thyroid hormone
or ng iyong thyroid gland, no, para maging balanse ang produksyon ng thyroid hormone mo. Tulad ng mga amino acids, no, importante yan, or galing sa protina. O mga B vitamins, particularly yung B1, B3, and B5 vitamins, importante yan. Of course, yung mga minerals, napakahalaga nito. Yung zinc at saka selenium, no? Kailangan yan ng ating thyroid gland para makaproduce ito ng thyroid hormone na kailangan din ng ating sistema, ng ating katawan. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ang panawagan natin, ipadala niyo lamang ang inyong mga Facebook questions para sa susunod na linggo, yan naman ang aming mabasa. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.